Nilait ng aking manugang ang kasal ko sa aking bagong asawa sa harap ng lahat ng bisita. Tinawag akong isang katawa-tawa at desperadang matandang babae. Ngunit nang ang aking ari-arian, na nagkakahalaga ng 1 bilyon, ay lumabas sa balita pagkalipas ng 3 araw, nagpadala sa akin ang aking anak ng text message na ganito mismo, hapunan ng pagkakasundo mamayang 8 oras. Buong pamilya. Please, ma, kailangan nating mag-usap. Dumating ako sa oras kasama ang aking bagong asawa, si Arturo, at isang Manila folder na naglalaman ng mga dokumento na tuluyang sisira sa kanilang mga plano para sa isang peking pagkakasundo. Ngunit iyon ay katapusan lamang ng isang kwento na nagsimula 2 linggo na ang nakakaraan sa pinakamasamang araw ng kahihiyan na naranasan ko sa aking 58 taon ng buhay. Hayaan ninyong ikwento ko kung paano ang isang babae na pinaniniwalaan ng lahat na mahirap at walang halaga ay naging pinakamasamang bangungot ng mga taong humamak sa kanya. Nagsimula ang lahat noong Sabado ng aking kasal. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa maliit na community hall na inupahan namin, inaayos ang eleganteng barong Tagalog na pinili ko ng mailabis na pagmamahal upang pakasalan si Arturo. Ang lalaking nagbalik sa akin ng kagustuhang mabuhay pagkatapos ng 3 taon ng pagiging balo. 20 bisita ang naghihintay sa labas sa hardin na pinalamusyan ng mga sampagita. Malumanay na tumutugtog ang musika. Nare-review ng pari ang kanyang mga papeles. Perpekto ang lahat, intimo, eksakto sa aking pinangarap. Pagkatapos ay narinig ko ang hindi mapagkakamalang tunog ng matataas na takong na tumatama sa sahig na gawa sa kahoy ng may galit. Lumingon ako sa pintuan at naramdaman kong naninigas ang buong katawan ko. Si Chlo iyon, ang aking manugang, ang 32 taong gulang na babaeng iyon nakasal sa aking nag-iisang anak na si Ryan sa loob ng 4 na taon, at sino mula sa unang araw ay nilinaw na itinuturing niya akong pabigat sa kanilang buhay. Dumating siya na nakasuot ng pulang bestida na sobrang iskandaloso at nakakapukaw na tila sadyang idinisenyo upang sirain ang aking seremonya. Sa likod niya, nakayuko ang ulo na parang isang masunuring aso, ay dumating ang aking anak. Si Ryan ay 35 taong gulang. Ngunit sa sandaling iyon, mukha siyang isang takot na bata na alam niyang nagkakamali siya, ngunit walang lakas ng loob na pigilan ito. Hindi ko sila inimbita. Pagkatapos ng mga buwan ng masasakit na komento at patuloy na kahihiyan, ginawa ko ang masakit na desisyon na huwag silang isama sa aking espesyal na araw. Ngunit narito sila, sumusugod na parang mayroon silang lahat ng karapatan sa mundo. Si Sarah, ang aking matalik na kaibigan at ang tanging taong nakakaalam ng buong kasaysayan ng paghihirap na pinagdaanan ko kay Chlo, ay agad na lumapit sa aking tabi. Mere, gusto mo bang sabihin ko sa kanila na umalis? Bulong niya ng mapilit, ngunit umiling ako. Hindi ko ibibigay sa babaeng iyon ang kasiyahan na makita akong naguguluhan. Hindi sa sarili kong araw. Lumabas ako ng dressing room na nakataas ang ulo at naglakad papunta sa hardin kung saan naghihintay sa akin si Arturo sa tabi ng pansamantalang altar. Tiningnan niya ako gamit ang mga mata niyang kulay abo na puno ng lambing na umakit sa akin 6 na buwan na ang nakalilipas nang magkita kami sa palengke ng Quiapo sa isang maulan na hapon. Siya ay isang eleganteng 62 taong gulang na lalaki, isang balo tulad ko. Isang retiradong inhinyero na nagtrabaho sa buong buhay niya sa National Power Corporation na POCOR. Dahan-dahan kaming nahulog sa pag-ibig ng may pagkatahimik ng isang taong hindi na nagmamadali, ngunit marunong kumilala ng isang bagay na mahalaga kapag natagpuan nila ito. Sinimulan ng pari na basahin ang mga panata sa kasal. Hawak ko ang baukwet ng mga puting rosas sa aking nanginginig na mga kamay, sinusubukang mag-concentrate sa mga salita, sa sandali, sa pangako ng isang bagong buhay. Ngunit pagkatapos ay narinig ko ang tawanan, ang mataas, metaliko, malupit na tawanan na ginamit ni Chlo bilang isang sandata tuwing gusto niyang hiyain ang isang tao. Hindi ako makapaniwala na pinapanood natin ito, sabi niya nang malakas na marinig ng lahat. Isang babaeng kasing edad niya na nagdadamit na para bang pupunta sa prom. Halos nakakaawa. Naramdaman kong umaakyat ang init sa aking leg. Lumingon ang mga bisita ng hindi komportable. Huminto ang pari, hindi alam kung itutuloy niya o hindi. Mahigpit na pinisil ni Arturo ang kamay ko,
ipinapaalam sa akin na hindi niya papayagan ang sinuman na sirain ang aming sandali. Ngunit hindi pa tapos si Chloe. Lumapit siya kasama si Ryan na sumusunod sa kanya na parang isang tahimik, duwag na anino. Ma, Nanay Mary, sabi niya gamit ang peking boses na ginamit niya kapag gusto niyang magpanggap na may respeto sa harap ng iba. Hindi ko alam na desperado ka na palang magpakasal ulit. Halos 3 taon pa lang ang nakalilipas nang mamatay si tatay. Napakabilis mong makalimot. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok diretso sa tiyan. Ang aking yumaong asawa ang naging pag-ibig ng aking buhay sa loob ng 32 taon. Pinagsama namin ang lahat mula sa simula, nabubuhay sa sahod, isinasakripisyo ang aming sariling mga pangarap upang bigyan si Ryan ng pinakamahusay na edukasyon na posible. Nagtrabaho ako sa paggawa ng mga pagbabago at pananahi sa loob ng mga dekada, nananahi hanggang sa dumugo ang aking mga daliri, habang pinagod ng aking asawa ang kanyang likod sa mga trabaho sa konstruksyon upang bayaran ang pribadong matrikula sa kolehiyo ng aming anak. At nang sa wakas ay magkasakit ang aking asawa ng cancer, ipinagbili ko ang lahat ng mahalaga na mayroon kami upang bayaran ang mga paggamot na hindi sakop ng insurance. Ginawa ko ang lahat ng iyon para kay Ryan, para sa aking nag-iisang anak, at ngayon ay nakatayo siya doon na nakatingin sa lupa nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita habang sinisira ako ng kanyang asawa sa publiko. Chloe, please, sinubukang sabihin ni Sarah na humaharang sa amin. Hindi ito ang oras o lugar. Ang tapat na alalay na palaging nagtatanggol sa kawawang si Nanay Mary, tugon ni Chloe nang may paghamak. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng diretso sa mata. At ang lalaking ito, si Arturo, tama? Hula ko ay hindi mo pa nasasabi sa kanya na wala kang kahit ano, na nakatira ka sa isang inuupahang 2 silid-tulugan na apartment. Na ang iyong social security ay halos hindi sakop ang iyong mga groceries. Sana ay hindi siya sumasama sa iyo para sa pera dahil walang makukuha mula sa isang basag na matandang babae na tulad mo. Ang katahimikan na sumunod ay nakamamatay. Narinig ko ang sarili kong nagagalit na paghinga. Naramdaman ko ang mapanuyang tingin ng mga bisita na tumutusok sa aking likod. Kinuha ni Chloe ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng mga larawan ng lahat. Ng aking barong, ng simpleng haul, ng mga bulaklak sa mga upuan. Diretso itong mapupunta sa social media, anunsyo niya ng may kasiyahan. Hindi maniniwala ang mga kaibigan ko sa sirkus na napilitan akong puntahan. Ang kaawa-awang kasal ng isang babae na tumatangging tanggapin na lumipas na ang kanyang panahon. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang nasira. Hindi sa isang pagbagsak, ngunit sa isang tahimik at tiyak na pag-click. Tiningnan ko ang aking anak, naghihintay, tahimik, nagmamakaawa na sa wakas ay may sabihin, upang ipagtanggol ako, kahit isang beses lang sa lahat ng mga taon ng pagmamaltrato. Ngunit pinanatili ni Ryan ang kanyang tingin sa lupa. Nakalagay ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, na parang wala sa kanyang responsibilidad ang alinman sa mga ito. Pagkatapos ay ginawa ko ang pinakamahirap at pinakapalayang desisyon sa aking buhay. Binitiwan ko ang baukwet ng mga rosas at hinayaan itong mahulog sa mesa ng saksi. Hinawakan ko ang kamay ni Arturo at pinisil ito ng buong lakas na natitira sa akin. Aalis na tayo, sabi ko sa kanya ng may matatag na boses. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan kahit isang segundo dahil kilala ako ng kahanga-hangang lalaking iyon ng sapat upang malaman na naabot ko na ang aking limitasyon. Magkasama kaming naglakad patungo sa labasan ng hall, habang patuloy na tumatawa si Chloe sa likod namin, kumukuha ng mas maraming larawan, gumagawa ng mga nakakalason na komento tungkol sa aking baluktot na likod, tungkol sa aking murang mga sapatos, tungkol sa kung gaano katawa-tawa ang lahat. Pinanood kami ng mga bisita na maihalo ng pagkasindak at awa na sumakit sa akin ng higit sa anumang insulto. Tumakbo si Sarah pagkatapos namin. Mary, wait, wag mong hayaan siyang manalo ng ganito. Ngunit hindi ako maaaring manatili ng isang segundo pa sa lugar na iyon. Hindi nang ganito. Hindi tinitiis ang kahihiyang iyon sa harap ng ilang taong mahalaga sa akin. Sumakay kami sa kotse ni Arturo. Isang simple ngunit maayos na sedan, at umalis habang nagpupumilit akong pigilan ang mga luha na nagbabantang umapaw.
Hindi ko alam sa sandaling iyon na sa loob ng 72 oras ang buong buhay ko ay babaliktad sa isang paraan na walang sinuman, ganap na walang sinuman, ang maaaring inaasahan, lalo na si Chlo at ang kanyang malupit na dila. Lalo na ang aking duwag na anak na nagtaksil sa akin sa kanyang pananahimik. Dahil mayroon akong isang lihim. Isang lihim na hindi alam kahit ni Ryan. Isang lihim na malapit nang lumabas sa pinakapasabog na paraan na posible. Ngunit sa sandaling iyon, habang nagmamaneho sa mga lansangan habang papalubog ang araw, isa lamang akong 58 taong gulang na babae na may sirang puso. Tinatanong ang sarili ko kung sa anong eksaktong sandali ko nawala ang anak na labis kong minahal. Nagmaneho si Arturo ng tahimik sa unang 10 minuto, iginagalang ang aking pangangailangan na iproseso ang nangyari. Tumingin ako sa labas ng bintana nang hindi talaga nakakakita ng anuman, nakakuyom ang mga kamay sa aking kandungan, nararamdaman ang kahihiyan na humahalo sa isang galit na hindi ko pa naranasan ng may ganitong kasidhian dati. Sa wakas, dumating kami sa kanyang apartment, isang maaliwalas na lugar sa isang mas lumang gusali, ngunit maayos. Pagkasara niya ng pinto sa likod namin, gumuho ako. Literal akong bumagsak sa sofa. At ang mga luhang pinipigilan ko sa buong biyahe ay bumuhos na parang isang umaapaw na ilog. Hindi mo nararapat ang alinman sa mga iyon, sabi ni Arturo, na nakaluhod sa harap ko at hinawakan ang aking mga kamay. Walang anumang katotohanan sa sinabi ng babaeng iyon. Ngunit si Ryan, nagawa kong bigkasin sa pagitan ng mga hikbi. Ang sarili kong anak ay hindi nagsabi ng kahit isang salita. Tumayo siya doon na parang hindi ako karapat-dapat ipagtanggol, na parang ang lahat ng ginawa ko para sa kanya sa buong buhay ko ay walang kabuluhan. Niyakap ako ni Arturo habang umiyak ako sa kanyang dibdib, tinataktakan ang kanyang mapusyaw na shirt ng aking tumutulo na makeup. Hindi niya sinubukang bigyan ako ng mga walang laman na salita ng ginhawa. Hinawakan niya lang ako, hinayaan akong maglabas ng sama ng loob. Hinaplos ang aking buhok nang may walang hanggang pagtitiyaga na tanging isang tunay na mabuting lalaki ang maaaring magkaroon. Nang sa wakas ay nagawa kong kumalma ng kaunti, iginawa niya ako ng chamomile tea at umupo sa tabi ko. Mary, may gusto akong ipaalam sa iyo, panimula niya ng may seryosong tono. Ang kasal na ito ay hindi nangangailangan ng seremonya upang maging tunay. Ang mayroon tayo ay mas malakas kaysa sa anumang papel o selebrasyon. Kung gusto mo, maaari tayong pumunta sa courthouse bukas, pirmahan ang mga kinakailangang dokumento at iyon na. Tayong dalawa lang. Walang saksi. Walang drama. Mahina akong tumango, nagpapasalamat na may isang taong nakakaintindi sa akin ng labis. Tama ka. Hindi na mahalaga ang party. Tayo lang ang mahalaga. Nang gabing iyon, nanatili ako sa kanyang apartment. Hindi kami natulog ng magkasama sa romantikong kahulugan. Ibinahagi lang namin ang espasyo, tulad ng dalawang taong nangangailangan ng kumpanya ng isa't isa. Humiga ako sa kanyang kama habang iginigiit niyang matulog sa sofa. At sa loob ng maraming oras ay tumitig ako sa kisam, inaalala ang bawat sandali ng kahihiyan. Naisip ko si Chlo na nagpo-post ng mga larawang iyon, ina-upload ang mga ito sa kanyang social media, nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kaawa-awang matandang babae na nangahas na maghanap ng pag-ibig sa 58. Naisip ko ang aking anak, tungkol sa kung paano siya nagbago mula sa pagiging matamis na batang lalaki na yumayakap sa akin tuwing gabi, bago matulog hanggang sa pagiging isang walang gulugod na lalaki na pinapayagan ang kanyang asawa na tratuhin ako ng mas masahol pa kaysa sa isang ligaw na aso. Ngunit higit sa lahat, naisip ko ang aking yumaong asawa, si John, tungkol sa kung paano kami nagtulungan upang bigyan si Ryan ng lahat ng mga oportunidad na hindi namin kailanman nagkaroon. Naalala ko ang mga gabing nananahi ako hanggang 3 oras ng umaga upang tapusin ang mga prom dress at mga baptism suite na halos hindi sapat upang madagdagan ang sahod ng aking asawa. Naalala ko kung paano namin ipinagbili ang aming nag-iisang kotse nang gusto ni Ryan na mag-aral ng engineering sa isang mamahaling unibersidad. Kung paano kami lumipat sa isang mas maliit na apartment upang mabayaran ang kanyang mga libro at materyales.
Kung paano ang aking asawa ay nagtrabaho ng 2 trabaho ng sabay-sabay sa loob ng 5 taon upang ang aming anak ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa anuman maliban sa kanyang pag-aaral at nagtagumpay kami. Si Ryan ay nagtapos ng may karangalan, nakakuha ng isang magandang trabaho sa isang tech company, nakilala si Chloe sa isang corporate conference, at nagpakasal sila sa isang marangyang kasal na tinulungan namin na bayaran gamit ang aming huling mga savings. Naisip ko na sa wakas ay makapagpahinga na kami, naaalagaan kami ng aming anak sa aming pagtanda, tulad ng pag-aalaga namin sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nagkasakit ang aking asawa. Pancreatic cancer, agresibo, nakamamatay. Ang mga experimental treatments, na hindi sakop ng health insurance, ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Ipinagbili ko ang aking mga sewing machine. Ipinagbili ko ang ilang piraso ng alahas na mayroon ako. Ipinagbili ko ang mga kasangkapan na naipon namin sa loob ng mga dekada ng pag-aasawa. Humingi ako ng tulong kay Ryan na kumikita na ng malaking sahod. Ngunit tumutol si Chloe, hindi namin maaaring pondohan ang mga problema ng iyong mga magulang magpakailanman. Naalala ko na sinabi niya sa aking anak sa panahon ng isang pagbisita sa ospital gamit ang nagyayelong boses na ginamit niya kapag gusto niyang magmukhang makatwiran. Tinulungan na namin sila sa kasal. Tinulungan na namin sila sa apartment noong nakaraang taon. Sa isang punto, kailangan nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Ang pagtulong sa amin sa apartment ay nangangahulugan na humiram sila ng 4 milyon mula sa amin. Pera na hindi na namin nakita ulit dahil namatay ang aking asawa pagkalipas ng 6 na buwan. 4 milyon na ipinangako kong babayaran sa lalong madaling panahon. Ngunit sa aking miserableng pensyon, halos wala akong sapat na makakain at makabayad ng upa. Pumanaw ang aking asawa noong Martes ng hapon, napapaligiran lamang ako at si Sarah. Dumating si Ryan 2 oras pagkatapos ng huling hininga kasama si Chloe na nakakapit sa kanyang braso, parehong nakasuot na parang galing sila sa isang mahalagang business meeting. Hindi siya umiyak. Hindi niya ako niyakap. Tinanong niya lamang ang tungkol sa will at sa mga papeles ng life insurance. Walang will. Walang life insurance. Mayroon lamang mga utang at isang katawan na susunugin dahil wala man lang kaming pera para sa isang maayos na libing. Pagkatapos ng libing, tuluyan ng lumayo si Ryan. Ang mga tawag ay naging sporadic, ang mga pagbisita ay hindi na umiiral. Kapag nilapitan ko siya, palaging may handang dahilan si Chloe, na abala sila sa trabaho, na mayroon silang mga social commitment, na kailangan kong maunawaan na mayroon silang sariling buhay. Sa loob ng 3 taon, nabuhay ako sa isang kalungkutan na kumain sa akin sa loob. Si Sarah ang aking nag-iisang patuloy na kasama, ang aking nag-iisang emosyonal na suporta. Siya ang naghikayat sa akin na lumabas muli, na nagpaalala sa akin na may karapatan pa rin akong maging masaya, na ang buhay ay hindi natatapos dahil lamang sa inabandona ako ng aking anak. At pagkatapos ay nakilala ko si Arturo. Ito ay isang pagkakataon, halos cinematic sa pagiging simple nito. Ako ay nasa butika na bumibili ng gamot sa presyon ng dugo nang magsimulang bumuhos ang ulan. Pumasok siya ng basa, tumatawa sa sarili niyang malas, at nagtagpo ang aming mga mata. Nag-usap kami habang naghihintay kami na humupa ang ulan. Sinabi niya sa akin na siya ay balo na sa loob ng 4 na taon, na ang kanyang mga anak ay nakatira sa labas ng estado, na siya ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan sa apartment na puno ng mga alaala. Ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento, o kahit isang buod na bersyon nito, at nakinig siya sa akin nang may atensyon na walang sinuman ang nagbigay sa akin sa loob ng maraming taon. Nagsimula kaming magkita para sa kape, pagkatapos ay maglakad sa parke, pagkatapos ay para sa hapunan sa mga simpleng dinners, kung saan nagbahagi kami ng mga plato dahil wala rin kaming pera. Hindi ito isang soap opera romance. Ito ay isang bagay na mas mahusay. Ito ay tunay na pagsasama, paggalang sa isa't isa, pagmamahal na lumago ng dahan-dahan, ngunit may malalim na mga ugat. Nang mag-propose sa akin si Arturo 6 na buwan pagkatapos naming magkita, ginawa niya ito ng walang singsing, nang hindi lumuluhod, nang walang malalaking kilos. Hinawakan niya lamang ang aking kamay sa panahon ng isa sa aming mga paglalakad at sinabi, "Mary,
hindi ko gustong gugulin ang nalalabing bahagi ng aking mga araw nang wala ka. Magpakasal tayo. At sinabi kong dahil sa wakas ay nakahanap ako ng isang taong nakakita sa akin bilang isang kumpletong tao, hindi bilang isang pabigat o isang istorbo. Nagpasya akong sabihin kay Ryan ang tungkol sa kasal, hindi dahil inaasahan ko ang kanyang pagpapala, ngunit dahil mayroon pa rin akong naive na pag-asa na marahil ito ay magpapakita sa kanya, na marahil ang aking kaligayahan ay mahalaga sa kanya kahit kaunti. Ang kanyang tugon ay isang malamig na text message. Congratulations, masana alam mo ang ginagawa mo. Wala nang iba, walang tawag, walang pagbisita, ang mga salitang iyon lamang ang nagpaliwanag sa kanyang pagtutol. Hindi ko sila inimbita sa kasal dahil ayaw kong sirain ng kanilang negatibong enerhiya ang aking araw. Ngunit may ibang ideya si Chloe. Kailangan niyang linawin sa akin na hindi ko nararapat na maging masaya, na hindi ko nararapat ang isang bagong simula, na ang aking lugar ay nabubulok sa kalungkutan na sila mismo ang lumikha sa paligid ko. Ngayon ay nakahiga sa kama ni Arturo, nakikinig sa tunog ng mga kotse na dumaraan sa kalye. Nagtataka ako kung mababawi ko pa ba ang aking relasyon sa aking anak. Nagtataka ako kung maiintindihan niya ba ang pinsala na ginawa niya sa akin. Nagtataka ako kung sa wakas ay nanalo na si Chloe. Ngunit may isang bagay sa loob ko, isang bagay na maliit ngunit patuloy, ay bumulong sa akin na ang kwentong ito ay hindi pa tapos, na ang universo ay may kakaibang paraan ng pagbabalanse ng mga bagay, na ang katarungan ay darating kapag hindi ko ito inaasahan. Wala akong ideya kung gaano katotoo ang pakiramdam na iyon. Wala akong ideya na sa loob ng eksaktong 72 oras, ang buong buhay ko ay magbabago sa isang paraan na hindi ko man lang naisip sa aking pinakamalalim na mga pangarap. Dahil habang umiiyak ako sa kama na iyon, daan-daang milya ang layo sa isang opisina ng gobyerno sa Maynila, sinusuri ng isang opisyal ang ilang napakatiyak na mga dokumento. Mga dokumento na may kaugnayan sa ilang rural na lupa sa Pampanga na namana ng aking yumaong asawa mula sa kanyang ama mga dekada na ang nakalilipas. Lupa na pinaniniwalaan naming lahat na walang silbi, tuyo, walang halaga. Lupa na legal na nakarehistro sa aking pangalan 3 buwan bago ang pagkamatay ng aking asawa. Lupa kung saan katatapos lang nilang madiskubre ang mga deposito ng langis na nagkakahalaga ng hindi masukat na kayamanan. Ngunit wala pa akong alam sa alinman sa mga iyon. Alam ko lamang na ang aking puso ay nasira, na ang aking anak ay nagtaksil sa akin, at na ang aking manugang ay nanalo sa laban na ito. Sa ngayon, noong Lunes ng umaga, nagising ako na may maga na mga mata at isang sakit ng ulo na tila bumibiyak sa aking bungo sa dalawa. Gising na si Arturo, nagtitimpla ng kape sa maliit, ngunit maayos na kusina ng kanyang apartment. Tiningnan niya ako nang may pag-aalala nang lumitaw ako sa pintuan. Nakapagtulog ka ba? Tanong niya. Bagaman halata ang sagot mula sa aking hitsura. Halos wala, pag-amin ko, na hinayaan ang sarili kong mahulog sa isa sa mga upuan sa mesa. Hindi ko mapigilang isipin ang lahat ng nangyari. Inilagay niya ang isang tasa ng kape sa harap ko at umupo sa aking tabi. Mary, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Isang bagay na maaaring magpabago sa iyong pananaw sa lahat ng ito ng kaunti. Tiningnan ko siya ng naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Arturo na parang nagtitipon ng lakas ng loob. Ang lupa na namana ng iyong asawa mula sa kanyang ama. Ang mga ektarya sa labas sa Scrublin Hilaga ng lungsod. Alam mong nasa pangalan mo ang mga iyon, tama? Mahina akong tumango. Inilipat ni John ang mga iyon sa aking pangalan ilang buwan bago siya namatay. Sabi niya ay upang maiwasan ang mga issue sa probate mamaya upang hindi ko na kailangang makipag-away sa mga malalayong kamag-anak para sa inheritance. Ngunit ang lupang iyon ay walang halaga. Arturo. Purong tuyong disyerto iyon. Walang sinuman ang maaaring magtanim doon. Walang tubig. Walang kahit ano. Palaging sinasabi ni John na iyon ang pinakawalang silbing inheritance na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Hinawakan ni Arturo ang aking kamay ng marahan. Nagtrabaho ako sa industriya ng langis sa loob ng higit sa 30 taon. Alam ko ang mga paggalaw ng sektor.
At mga 2 buwan na ang nakalilipas, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa mga kasamahan tungkol sa mga exploration sa partikular na lugar na iyon. Mga geological survey, test drilling. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang hindi ko masyadong naintindihan kung bakit. At ano ang ibig sabihin niyan? Ito ay nangangahulugan na posible lamang. Nasa ilalim ng lupang iyon na inakala ng lahat na walang silbi, may isang bagay na mahalaga. Langis, natural gas. Hindi ako sigurado, ngunit kung totoo ang mga tsismis at kung kinukumpirma ng mga exploration ang kanilang pinaghihinalaan. Ang mga ari-arian na iyon ay maaaring nagkakahalaga ng isang kayamanan. Tinitigan ko siya, hindi kayang lubos na iproseso ang sinasabi niya. Ngunit hindi iyon makatwiran. Pagmamay-ari ng aking asawa ang lupang iyon sa loob ng mga dekada, at hindi ito kailanman nagkakahalaga ng anuman dahil hindi pa sila nakagawa ng malalalim na seismic study sa rehiyon na iyon dati. Ang fracking at exploration technology ay umunlad ng malaki. Ngayon ay maaari na nilang madetect ang mga deposito na imposibleng mahanap dati. Pinisil ni Arturo ang kamay ko. Ayaw kong magkaroon ka ng mataas na pag-asa dahil wala pang nakukumpirma, ngunit naisip kong dapat mong malaman. Kung sakali, ginugol ko ang nalalabing bahagi ng Lunes sa isang uri ng ulap. Dumalaw sa akin si Sarah sa apartment ni Arturo sa hapon, nagdadala ng ilang malinis na damit mula sa sarili kong apartment. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pakikipag-usap kay Arturo, kumislap ang kanyang mga mata na maihalo ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ito ay magiging poetic justice, sabi niya habang nagtitimpla ng tsaa sa kusina. Pagkatapos ng lahat ng iyong pinagdaanan, pagkatapos ng kung paano kanila tratuhin, para lumabas na may pagmamay-ari ka ng isang bagay na mahalaga, ngunit ayaw ko rin na magdusa ka ng isa pang pagkabigo kung lumabas na walang anuman. Alam ko, buntong hininga ko. Marahil ay isa lamang iyon coincidence, mga tsismis na walang pundasyon. Ang lupang iyon ay palaging isang basura. Lumipas ang Martes nang walang malaking balita. Pumunta kami ni Arturo sa courthouse at pinirmahan ang mga papeles ng marriage license. Walang seremonya, walang saksi maliban sa 2 courthouse clerk na hindi man lang tumingin sa amin sa mata. Sa teknikal, kasal na kami. Ngunit ito ay nadama na walang laman, anticlimactic, na parang nagawa pang nakawinichlo, kahit ang sandaling iyon mula sa akin. Tumunog ang aking telepono ng ilang beses ng araw na iyon. Hindi kilalang mga numero na hindi ko sinagot. Isang text mula kay Ryan na nagsasabing, "Ma, pwede ba tayong mag-usap?" Hindi ko ito pinansin. Wala pa akong lakas na harapin siya. Wala akong mga salita upang ipahayag ang antas ng pagtataksil na naramdaman ko. In-upload ni Chlo ang mga larawan sa kanyang social media tulad ng ipinangako niya. Ipinakita sa akin ni Sarah ang mga ito kahit na hiniling ko sa kanya na huwag. Naroon ang mga larawan ng aking barong, ng simpleng hall, ng mga simpleng bulaklak. Ang mga komento ay malupit. Nakakalungkot kapag hindi tinatanggap ng mga tao ang kanilang edad. Desperado rin sa atensyon ang aking mother-in-law. Dapat manatili sa bahay ang mga matatanda. Naramdaman kong nasusuka sa pagbabasa ng mga komentong iyon mula sa mga taong hindi man lang ako kilala, na hinusgahan ang aking buhay batay sa nakalalasong salaysay na itinayo ni Chlo. Kinuha ni Sarah ang telepono mula sa aking mga kamay. Huwag mong basahin ang basurang iyon. Walang alam ang mga taong iyon tungkol sa iyo, tungkol sa iyong pinagdaanan, tungkol sa iyong halaga. Ngunit ang mga salita ay nakaukit na sa aking isipan na idinagdag sa lahat ng iba pang kahihiyan na naipon ko sa loob ng mga taon. Noong Miyerkules ng umaga, eksaktong 3 araw pagkatapos ng aking nasirang kasal, tumunog ang doorbell ng apartment ni Arturo ng 9:00 ng umaga. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang lalaking nakasuot ng suit na may leather briefcase. Magandang umaga. Hinahanap ko si Kimreth Mary Ramirez. Lumundag ang aking puso. Walang sinuman ang naghanap sa akin sa aking maiden name sa loob ng mga dekada. Maingat akong lumapit. Ako iyon. Inabot sa akin ng lalaki ang isang business card. Ako ay isang abogado na kumakatawan sa Regional Land Management Division para sa isang malaking energy consortium.
Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa ilang mga ari-arian na nakarehistro sa iyong pangalan sa hilagang sektor ng Arid Hills Basin. Halos bumagsak ang aking mga binti. Kinailangan akong hawakan ni Arturo sa braso. Pumasok po kayo, sabi niya, na inaanyayahan ang lalaki na pumasok. Umupo kami sa maliit na sala habang binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at kinuha ang ilang mga opisyal na dokumento na may mga corporate seal. Enrique Ramirez, natatakot ako na may dala akong balita na babaguhin ng malaki ang iyong buhay, panimula ng lalaki ng may profesional na tono, ngunit hindi nawawala ng init. Ang lupang pagmamay-ari mo ay naging paksa ng malawakang geological study sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Nakumpirma namin ang pagkakaroon ng malalaking deposito ng langis sa iyong ari-arian. Huminto sa pag-ikot ang mundo. Huminto ang aking paghinga. Mahigpit na pinisil ni Arturo ang aking kamay na halos sumakit. Ang mga deposito ay may katangi-tanging kalidad, patuloy ng abogado. Tinatantya namin na ang kabuang halaga ng mga reserba, na isinasaalang-alang ang mga kontrata sa pagkuha at ang mga royalties na nararapat sa iyo sa pamamagitan ng batas bilang may-ari ng lupa at mineral rights, ay umaabot sa humigit kumulang 1 bilyon. 1 bilyon! Ang mga salita ay lumutang sa hangin na parang isang bagay na surreal, imposible, halos katawa-tawa sa kanilang kahangalan. Ako, na gumugol sa nakalipas na 3 taon na nakaligtas sa isang pensyon na 20,000 sa isang buwan. Ako, na may utang pa ring 4 milyon sa isang loon na hindi pa nababayaran ng aking anak. Ako, na tinawag ng aking manugang na isang mahirap na matandang babae, halos 72 oras na ang nakalipas. Ito ay imposible na gawa kong bulungan. May pagkakamali, umiling ang abogado at ipinakalat ang mga dokumento sa harap ko. Walang pagkakamali. Ang mga titulo ng ari-arian ay maayos, lahat sa iyong pangalan. Ang paglilipat na ginawa ng iyong SE